Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-6 na kabanata. Tinatamad bumangon si Zoe ng araw na yun. Gusto pa niyang humilata sa kanyang kama at namnamin ang mga alaala ng masasayang sandali nila kahapon ng kanyang nobyo. Boyfriend ko na siya. Napangiti siya sa ideyang iyon. Nagpa siyang maligo at bumaba na. Excited siyang ibinalita sa mga magulang na sila ni Drake. Alam niya na matutuwa ang dalawa. Hindi na siya nag-abalang magsuklay sa kwarto niya. Sa ibaba na lamang siya magpapaganda ng husto dahil ginugutom na siya. Nasa 3 baitang pa lamang siya ng kanilang hagdanan ay narinig na niya na tumataginting na tawa ng kanyang ama. Ano naman kaya ang trip ng daddy ngayon? Abahoy Zoe, tatanga-tanga ka na lamang ba dyan? Bumaba ka na at saluhan mo ang mami mo na mag-almusal. Yaya ni Siling na nakapansin sa kanya. May dala itong tray na pagkain at akmang dadalhin iyon sa dining area. Bakit po masyado yatang masaya si daddy ngayon? Tanong niya sa kasambahay. Nang mapansin ang bitbit ng babae ay medyo nagtaka siya. Kailan pa kumakain ang kanin sa breakfast ang daddy niya? Batang ito naman. Natural. May boyfriend ka na kasi Sabi ko na nga ba malakas ang kutob ko na magiging kayo ni Drake. Parang kinikilig pa nitong Saad. Bagay na bagay kayo. Tiyak na magaganda ang magiging anak ninyo. Naku, nakakatuwa naman kapag madami ng chikiting dito sa bahay. Nai-imagine agad ito. Paano nyo nalaman, Yaya? Untag niya. At super advance ang iniisip ninyo? Chikiting na kaagad? Kahapon lang kami naging kami Ako pa? Papahuli ba naman ako sa balita? Mano nga magsuklay-suklay ka at nang hindi ka naman ikahiya ng nobyo mo? Kahit hindi pa ako nagsusuklay, hindi ako ikakahiya nun Patay na patay kaya yun sa akin? Birong pagmamayabang niya. Ikaw yata ang patay na patay sa akin Mula sa kung saan ay sumulpot si Drake, may hawak pa itong mansanas na binabalatan. Iniwan na sila ng yaya niya matapos magpaalam. Anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga. Bahagya niyang sinuklay ang daliri ng basapang buhok. Sinusundo ka para sabay na tayong pumasok. Coding ang kotse ko At kailangang makatipid ako ng pamasahe. Tinaasan niya ito ng kilay. Ganon? Alam ko nang cute ka. So please, huwag ka nang magpa-cute pa. Magsuklay ka na at baka ano pang magawa ko sa'yo umagang-umaga. Paano naman ako magpapa-cute? Windang pa nga ako sa pagsulpot mo rito. Binitawan nito ang mansanas sa isang malapit na table na tinungo ang direksyon niya. May hinuhugot itong kung anuman sa kanyang bulsa. Wag naman sanang wedding ring yon. Hindi pa talaga ako handa. Kasasagot ko lang sa'yo kahapon. Mukhang gusto mo pa yata ako ang magsuklay sa'yo Anito habang sinusuklay ang buhok niya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila kaya naamoy niya ang hininga ng nobyo. Bumaba ang mga mata nito sa kanya at nagtama ang kanilang mga paningin. Unti-unting bumababa ang mukha nito at ginawaran siya ng isang mabilis na halik sa labi. Masarap ka palang suklayan. Araw-araw na kitang susuklayan, pilyong ani nito. Che, akin na nga yan. Nanananching ka lang Inagaw niya mula rito ang suklay. At siya na ang nagtuloy ng naudlot na pagsusuklay nito. She licked her lips. It tastes like apple. Mukhang kanina pa nito
Nilalantakan ang mga mansanas nila. Please, stop licking your lips. At baka kung anong magawa ko sa'yo. Iuwi na kaya kita. Bahagyang bumaba ang tono nito. She just smiled. Halika na nga. Kanina pa tayo hinihintay ng daddy mo eh. Sobrang tagal mo kasi eh. Muli nitong kinuha ng isang kamay ang mansanas na ipinatong kanina. Saka inakbayan sa kanya ang isang braso. Hindi lang siya ang masaya, kundi pati na rin ang mommy at daddy niya. They accepted Drake as if he was their missing son. Walang mapagsidlan ang ligayang nadarama niya. Sabay silang pumasok sa office ng boyfriend. Ito ang nagmaneho para sa kanya. Mas nauna siyang nag-time in kaysa sa binata dahil may dadaanan pa raw ito umano. Noon lang niya napagtanto o napansin na wala itong time card. Anong ginagawa mo sa admin? Usisa niya rito habang binubuksan ang CPU ng computer niya. May hawak itong isang folder na wala namang kanina nung pumasok sila. Wala naman, na-miss lang daw nila ako. Ewan ko sa'yo, di ka makakausap ng matino mula nung kanina. May project na ako ah. Buti ka pa wala pa. You want me to do it? Offer nito. No thanks. Kayang-kaya ko to. Mahirap na baka maningil ka ng bayad eh. Gusto mo naman ang bayad ko eh. He had a naughty glint in his eyes at agad na nagbalik sa isip ni Zoe ang ginagawa nitong pagnanakaw ng halik kaninang umaga. Che, I'm gonna work now. So behave. Umirap siya kunwari kahit kinikilig naman. Ayaw mo talaga. Kulit nito. Hindi niya napigil ang ngumiti ng matamis. Mamaya na lang. Na magsimulang magtrabaho ang dalaga, ay sinimula na rin ni Drake na basahin ang folder na kinuha niya mula sa tunay niyang opisina. Report yon ng branch nila sa US at mukhang kailangan niyang tumulak doon para sa isang conference. Napabuntong hininga na lamang siya. Pine-pressure na rin siya ng board member na mag-take over fully sa kumpanya. Isa lang ang ibig sabihin. Kapag ka nangyari yon, kailangan niyang ipakilala ang sarili bilang their company. Hindi niya alam kung anong dahilan ang sasabihin kay Zoe kapag ka nagpaalam siya. Hindi pa siya makakuha ng magandang tiyempo para masabi rito ang totoo. Zoe, hindi siya kumilos para sa pagkakasandig sa dibdib ng nobyo. Nasa garden sila noon. Dahil Friday naman, hindi muna niya pinauwi ang binata matapos siyang ihatid. Mas gusto niyang makasama ito ng matagal. Kulang pa rin para sa kanila. Kahit nagkikita sila ng weekday sa opisina. May conference kasi si Mami sa New York. Wala siyang kasama kaya ako na yung nagpresentang samahan siya. I thought, hindi na nagtatrabaho ang mami mo. Hindi pa niya nakikilala ang mga magulang nito. Ayaw niyang isiping hindi ito seryoso sa kanya, kaya hindi pa siya ipinapakilala sa pamilya nito. Ngunit minsan, ay nararamdaman niyang parang may itinatago ang kasintahan sa kanya. Yeah, pero related kasi sa family business yung pupuntahan niya. Yung conference doon. Ah, okay. Niyakap siya ng binata at mabining hinalikan sa buhok. Sandali lang naman ako doon. Mga 1 week lang. Mabilis lang yon. Hindi naman kita pinipigilan eh. Magulang mo yun, kaya ayoko makialam sa pagdedesisyon mo pagdating sa ganyang bagay. Siguro dahil guilty si Drake, hindi nito masalubong ang titig ng dalaga. Anong gusto mong pasalubong? Stow, biro niya. Gusto lang niyang gumaan ang sitwasyon nilang dalawa. Ramdam niyang bantulot ito na umalis at alam niyang mamimiss niya ito ng sobra. Kung bakit ba naman kasi lagi itong nakaagapay sa lahat ng gagawin niya. Zoe, yung seryoso. Anong gusto mong pasalubong?
Kahit ano na lang. Hindi naman mahalaga yun eh. She gently touched his cheeks. Ang gusto ko lang, bumalik ka kaagad. I'll try. Bumalikwa siya at namewang. Anong I'll try ka dyan? Hindi ka kaagad babalik dito? Joke lang. Natatawang ani nito na muli siyang hinila pabalik sa bisig nito. Nanlalaki na agad ang butas ng ilong mo ah. Lumabi siya. Yan nga ang nagustuhan mo sa akin, kunwari ka pa. Yeah, right. I love everything about you. Malambing nitong bulong sa kanya. Humarap siya rito at nagsalubong ng mga titig nito. Nababasa niya ang pagmamahal doon. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang bumababa ang mga labi nito sa kanya. On cue namang napapikit siya nang salubungin ang halik nito. How she wished this moment will never end. Ikinawit niya ang kanyang kamay sa batok ng binata. At pinalalim ang halik. Napaung ito. Iniangat nito ang tingin sa kanya at kapwa sila naghahabol ng hininga. Halika na sa loob, aya nito. Mukhang nahihirapan ang mukha nito. Tumayo ito at hinila siya patayo. Come on, Zoe. Baka kapag nagtagal pa tayo dito ay kung ano pang magawa ko sa'yo. Nuggets niya ang ibig sabihin nito. At nagmamadaling nagpahila siya at nauna ng maglakad. Killjoy, pilyang sabi niya. Gusto ko pa naman yata ang gagawin mo. Baka hindi ka na lang makaalis kapag nangyari yon. Nilingon niya ito at kinindatan. Oh, come on, lady. Don't tempt me. Mahina ako sa tukso. Pangatlong araw pa lamang na wala si Drake, ay namimiss na niya ito. Hindi pumasok sa opisina si Zoe ng araw na yon. Inatake na naman siya ng sakit sa bato. As in, sa pagiging batugan niya, mas gusto niyang tumambay sa bahay at magpahinga. Wala siyang pakialam kahit sayang ang bayad sa isang araw na kung tutuusin ay kailangan lang niyang magpakita sa opisina at wala naman siyang gagawing trabaho. Actually, lately, kinukulit na siya ng ama na pamahalaan na niya ang negosyo nila. Wala naman umanong papalit dito kung hindi siya rin. Anak, may tawag ka. Ana ng kanyang yaya si Ding. Hawak na nito ang kanyang cellphone na nagri-ring at hindi pa nito sinasagot. Sino po, yaya? Sino pa ba? E di ang ngiti ng iyong labi at ang laman ng iyong puso. Ang sarap maging dalaga ulit. Pilya ang ngiti nito sa kanya at tumalikod papasok sa bahay nila. Salamat po. Habol niya rito. Sa kanya pinindot ang answer button ng telepono. Hi, sweetheart. Bungad na nasa kabilang linya. Agad na narigundon ang puso niya. Ilang araw niya itong namimiss at parang hindi sapat. Kahit halos araw-araw siya nitong tinatawagan. Hey, kamusta ka naman dyan? Hindi mabuti. Miss na kasi kita eh. Nasaan ka nga pala ngayon? Nandito lang ako sa bahay. Hindi ka papasok? May sakit ka ba? What happened? Sunod-sunod na usisa nito. Isa-isa lang, mahinang kalaban. Tinamad lang akong pumasok kaya ako nandito sa bahay. Saka, tinanong ko kung si Alex ba ay may project. Wala naman daw kaya ginamit ko na lamang ang leave ko. Actually, sabi niya ngayon daw magpapakilala yung bago magmamanage sa atin. Nag-retire na daw si Boss Joel kaya yung anak na mismo ng may-ari ang papalit. Kwento niya. Mahirap namang pumasok ito nang walang kaalam-alam sa nangyari sa opisina nila. Hoy, nandyan ka pa ba? Oo naman. Iniisip ko lang kung madami na akong project. At tambak na. Mabilis ka namang gumawa kaya okay lang yon. Palagay mo, anong itsura ng anak ni boss? Paano kung sabihin ko sa yung pogi? Malabo yata. E di dapat noon pa siya nagpa-display sa office, hindi ba? Natatawa na aniya. Paano kung lagi naman talaga siyang nasa office? Tanong muli nito.
Bakit hindi siya nagpapakilala? Bakit mas gugustuhin pa niyang pumunta sa grand entrance, ano? Siguro pangit siya. Ewan ko, baka pogi yun. Bumuntong hininga pa ito sa kabilang linya at pinagtaka niya. Napatawag ka nga pala. Uuwi ka na? Matagal na hindi sumagot. Hey, uuwi ka na ba? Balak mo kung isurprise ulit ano? Hindi pa rin kumikibo at bumuntong hininga lang. Lagi ka yatang natitigilan ngayon eh. May problema ba? No. Gustong-gusto ko na nga umuwi eh. Hayaan mo. Malamang bukas o sa isang araw nandyan ako. Talaga lang ha? I love you, Zoe. I love you too, tugon niya. Ewan niya pero parang may mabigat na dinadala ito dahil panay ang buntong hininga nito. I got to go na. May kailangan pa akong gawin eh. O sige, mag-ingat ka lang dyan ha. I love you every day. Sweet naman. Opo, ikaw din. Hisig agad. Kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.